mga tao, yun yung ginagawa ng Vice Mayor. Ano po? Nakakatawa lang. Alam niyo ba, balanse talaga yung binigay na biyaya ng Panginoon sa akin. Ang trabaho ko, mag-preside ng Monday, kasama ang buong sanggunian. Nagpaplano ng ordinansa, resolusyon para sa bayan. Pero hindi ko pumapayag na bago gawin ang ordinansa, ang resolusyon, gusto kong bumaba doon sa kasulok-sulukan. Kaya sabi ni sister, hindi ka ba napapagod? Kahit kailan mga kapatid, pag nilagay ni Lord yung kasiyahan, yung kagalakan sa puso mo sa paglilingkod, hindi ka mapapagod. Dahil laging may bagong lakas. Di mo ba yung napapansin yun? Pag-isip mo sa umaga, may panibagong lakas. Kaya sabi ng mga kasama ko, nagpapahinga ka pa ba? Di naman. Ang pahinga ko na yung makita ko lang yung misis ko sa hapon, okay na ako. Pero sa pagkayari ng Monday, ng session, papunta ako sa bayan, sa baryo. Ano magagawin doon? Mag-aanak ka ng kasal. Makakatawa, walang magpe-pray. Ano gagawin ng lingkod ng Diyos? Ikaw magpe-pray. Punta ka sa namatayan. Anong gagawin natin? Di ba? Kailangan ng kaaliwan. Kailangan ng kapayapaan. Punta ka dun sa may birthday. Ganun pa rin. Di ba? Katagpuan ang Vice Mayor na yun ang nananalangin. Punta ka sa patay, sa kasal, hanggang sa libing. Ang hirap naman yung patay ang pagpapray mo. Pero napakabuti ng Panginoon sa ginawa sa akin. Ano po? Pero alam ko may mga pagsubok kayong lahat na dinadaan. Ganon din ako. Kasi nung konsehal ako, naging konsehal muna ako ng bayan bago ako naging vice mayor. Andun lahat yung pagsubok. Habang mas mababa ang posisyon, mas maraming pagsubok. Kasi yung mundo na aking napili, yung larangan na yun ay puro pang mundo talaga. Ano po? Nakita ko si brother eh. Lahat ng iaalok. Ito yun. Pag seminar ng mga konsehal, maraming mas mataas sa'yo. Alokin ka naman. Inom talaga ron. Seminar ka ng Baguio. Andun lahat. Pero kailangan mong panindigan pa. Kung ano talaga yun. Kaya, sabihin sa'yo, imin mo to Brad, mapapahiya naman ako rito konsehal. Abutin ko naman, baba. Pag nakatalikod sa ilalim, masakit, nung lasing na, babalikan ka, papaluin ba? Diba, ano? Anong sasabihin niya? Nakaharap lahat yung kapitan, baka mapahiya ako dito. Ano po nyo? Kailangan natin manindigan niya. Alam nyo kung ano sinabi ko? Eh, mapahiya ka niya. Kaysa naman yung Diyos kong pinagliliwan ng mapahiya. Amen? 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 Kaya, mahilig kasi talaga ang bumuo ng mga samahan. Sinabi niya yung maliliit, mga tricycle driver, bubuin natin yon, bibigyan natin sila ng direksyon, lalagyan natin ng panuntunan yung hanap buhay nila para magkaroon sila ng yung hanap buhay na niyakap nila. Ano? Una mong pagbuo mo, yung mga lalaki kasi talaga mahilig uminom. Sa table mo yung emperador. Di ba? Pagdating ko, nasa ilalim yung emperador. Tapos, kape. Dumating yung panahon. Wala na emperador, kape. Kaya, anong kailangan? Kailangan natin panindigan. Na kung talagang saan tayo, doon tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, may pangako yan eh. Ano? Hindi makakalimutan lahat ng maliit nito. Pero sa verse 41, ang sabi doon, meron ba sis? Sabi doon, ang sino mong tumanggap sa isang propeta dahil sa kapangalan, ay tatanggap ng ganti sa ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti sa isang taong matuwid. Parehas ano? Yung propeta, yun yung nagbibigay ng mensahe ng Panginoon. Kaya kung maglilingkod tayo, nagpapasakop tayo sa ating pastor, sa namumuno sa church, pareho, tatanggap kayo. Sa mga taong matuwid, sa isang taong matuwid na gumagawa at sumusunod sa utos ng Panginoon, pareho tatanggap tayo. Amen ba? Amen. Walang sayang na pagod o mabuting gawa sa paningin ng ating Panginoon. Kaya dapat doon tayo laging nakasentro. Kasi sa mundo na ginalawan ko, ang gusto lagi yung paningin ng tao. Ano po? Doon ka nakatingin. Pero dapat sa paningin tayo ng Panginoon. Ang paglilingkod sa propeta, hindi ganun kadali. Dahil yung ating senior pastor,
Sabi ko kahapon, hindi makalimutan ni Pastor. Naka-live. Alam niyo si Bishop? Siya ang nagturo sa akin kung paano mabubiyan. Kung paano ang pamamalakad sa church. Ganon din ang pamamalakad. Ano? Habang andito sa nagsasalita, andun ako sa likod. Dahil ako ang temple keepers. Lahat ng maingay na bata, pag tinitigan ni Pastor at tumingin sa akin, alam ko na gagawin ko. Ano, pag ayaw gumana tong mic na to at tinignan niya ako, alam ko na kung ano gagawin ko. Ano susi? Pag tumingin ako doon sa umagaw ng pansin ko, kailangan kong bumalik doon sa mata ni Pastor, ni Bishop. Bakit? Kasi doon, andun nanggagaling ang utos. Siya ang, di ba? Siya ang nakaka-overall. Siya ang nakaka-overall. Kaya ganun. Ganun ako sumunod. Pag sinabi ni Pastor na, Eric, mali ka eh. Oo nga po, Pastor, maling-mali ako. Magagalit pa ba? Natawa ako dito sa mga assistant na kasama ko. Pag sinabihan ng mali eh, sasagot pa eh. Kaya normal naman sa inyo eh. Sasagot pa eh, no? Pero, ganun talaga. Ganun ang pagsunod. Di ba? Sir, tingin sa Neria. Pero ganun talaga yun. Ano yun? Kababaan mo. Kaya naman, alam niyo ba, ang sarap mag-map, sarap maglinis ng CR. Dahil alam ko, ang gagamit nun ay mga anak ng Diyos. Mga manggagawa ng Panginoon. Kaya nung time na ako ay lumalabang vice mayor, ang tanong sa akin ng isang kasama kong assistant pastor, pag naging vice mayor ka ba, yan pa rin ang gagawin mo? Abay natural. Oo naman. Bakit hindi? Kasi natutunan ko po. Pag vice mayor ka na, pag official ka na ng taong bayan, nakakatakot yung kanilang mga palakpak. Baka umangat ng pang. Buti na lang, sa linggo-linggo na ginawa ng Panginoon, pinapaalala niya yung kapakumbabaan sapagkat ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Kasi yung lahat, ang hamon sa buhay ng bawat isa, kung saan kayo nilagay. Maging tapat kayo. Dahil lahat ng pagod, ng mabuting gawa, ay hindi nasasayang sa paningin ng ating Panginoon. Sa Diyos po, papuri.